Ayan mga kapatid, muli po andito ako sa inyong harapan. Kagaya ng dati na inyong maririnig, ay muli nating pag-uusapan ay tungkol sa tunay na katotohanan mga kapatid. At bago po yan mga kapatid, bago natin buksan yung mga usapin na kinakailangan ng bawat isa sa atin upang tayo ay maging tapat at totoo, dahil sabi nga ng kasabihan, walang perfectong tao. Pero kung hawak mo ang utos ng ating Ama, dahil ang ating Ama ay kailanman ay hindi nagsisinungaling, walang kalikuan sa Kanya, lahat ng nasa Kanya ay tama mga kapatid. Ginagawa lang ng sanglibutan na mali, walang kasinungalingan. Lahat na mula sa ating Ama ay pawang katotohanan. Walang kamalian, wala kang maiipintas sa Kanyang mga ipinag-uutos. Kaya kung ikaw ay sasampalataya at maniniwala sa Kanyang mga utos, magiging perfecto ka kapatid. Dahil ang utos ng ating Ama ay tapat at totoo. Walang kapintasan. Hindi ka mangangailangan ng kung ano-ano pa. Basta sinabi niya, tunay yon. Basta iniutos niya, dapat gawin yon. Pag ipinagbawal niya, huwag nating gawin yon mga kapatid. At bago ang lahat mga kapatid, natin na pag-usapan yung patungkol sa mga tunay na katotohanan. Tanggapin nyo muna ang basbas na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang panganay na anak na si Isa na nasa gitna natin ngayon. Mga kapatid, saan man kayo naroroon, saan man kayong sulok ng mundo, marating ng programang ito mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya. At ito mga kapatid, meron lang tayong uulitin. Kung ating ito nabanggit na natin noon, nung una, at sa aking pagkaalala ay hindi ko lubos na naipaliwanag ito. Babanggitin ko mga kapatid, yung sinasabi ng mga marurunong, lalo si Kuya Kim, mga kapatid, si Kuya Kim, marunong niya, marami nagtatanong dyan eh. Alam niyo si Kuya Kim, hindi ko ito binabangga o ibinababa. Hindi ko ito sinisiraan si Kuya Kim. Ito'y bunga. Kaya niya ito nasasabi dahil ito ang bunga ng mga itinuro din sa kanya. Dahil yung mga itinuturo sa kanya, mga itinuturo niya ay mga natutuhan din niya mga kapatid. At yung mga natutuhan niya ay mula sa tao. Ngayon mga kapatid, itong pyesa na babanggitin ko sa inyo, ito ay mula sa ating Ama. Ito hindi mula sa tao. Kaya sana maunawaan nyo ito mga kapatid. Itong sinasabi ng sanglibutan na ang tao raw ay hindi bagay. Ikaw kapatid na nakikinig, naniniwala ka ba na ang tao ay hindi bagay? Dahil yan yung turo yan ang turo sa school. Ang tao ay hindi bagay. Ang mga bagay daw ay yung
yung mga plato, yung mga kaldero, ay yung mga yun, kayo mag-comment na lang kayo kung ano yung pagkaalam nyo sa bagay. Ay paliwanag ko na ba ito no? No, hindi pa. O nabanggit ko lang. May mensahe na ba ito? Hindi pa po. Ang pagkalam ko hindi. Nabanggit ko ito pero walang paliwanag. Ang tao, ang sabi nila, dahil narinig ko nga ito kay Kuya Kim, dahil marami nagtatanong kay Kuya Kim. Kaya inuulit ko, Kuya Kim, kung ikaw ay nanonood dito, hindi kita sinisiraan o binababa dito dahil yun yung iyong nalaman. Ngayon, itong mula sa ating Ama, gusto kong ipaalam sa iyo. Hindi lang yung puro mula sa tao ang dapat natin tuklasin. Kailangan alamin din natin yung mga sinasabi ng ating Ama na siyang lumikha sa atin. Siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, nakikita o hindi nakikita. O tingnan nyo mga kapatid. Ito nga, tingnan nga natin kung ang tao ay hindi bagay. Ang banal na kasulatan ang magpapatunay mga kapatid. Unang basahin natin dun sa Lucas 1:28 hanggang 35. Hanapin natin mga kapatid. Tingnan natin mabuti. Alamin natin kung ang tao nga ay hindi bagay. Lucas 1:28 hanggang sa 35. Lucas 1:28 diba? 1:28 hanggang 35. Yan sa baba. So, basahin natin mga kapatid. Makinig kayong mabuti. Alam ko, mayroong mga nakikinig sa ating programa na itinayo ito ng ating Ama, mga kapatid. Hindi ako nagtayo dito. Inuulit ko palagi yan, mga kapatid. Sinasabi ko, hindi akong founder dito dahil hindi ako nagtayo dito. Ang nagtayo dito ang ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa o Ama. Hindi yung pangalan ko o yung pagkatao ko ang kailangan nyo dito paniwalaan mga kapatid. Ang dapat natin paniwalaan dito, tayong lahat ay yung mga mensahe na nandito sa banal na kasulatan na itinuturo sa akin ng ating Panginoong si Isa o Ama na dapat na malaman ng sanglibutan mga kapatid. Yan, nakaalalay sa akin ang Espiritu Santo mga kapatid. At sana nakita ko na sinasabi ng ating Ama na tunay kong mga kapatid. Dahil sabi ng ating Ama, pag narinig ng iyong mga kapatid ang iyong boses, susunod sila sa iyo. Kaya kung ikaw ay aking kapatid, sigurado maniniwala ka at susunod ka dito. Basahin na natin. Lucas 1:28 hanggang 35. At pumasok siya sa kinaruruunan. Kinaruruunan. Ano ba ito? Niya? Niya ba o hiya? Niya. May kong kasi mataas. At sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Datapot siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito
at sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria. Ayun. Sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." Jesus lang mga kapatid, kung bakit yung dinugtungan ng Kristo, ang karamihan. Yun sabi ng anghel, tatawagin Jesus, yung magiging anak ni Maria. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kaniyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos." Tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Itong andito sa 35. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Sino yung banal na bagay na ipanganganak na tatawaging anak ng Diyos mga kapatid? Si Isa. Di ba ang ating Panginoong si Isa na Jesus ang pangalan niya na tinawag ng anghel. Banal na bagay yung ipanganganak ay magiging siya anak ng kataas-taasan. Ando sa 32 mga kapatid. Banal na bagay. O kita nyo, yung ang ating Panginoong si Isa ay bagay. Diba? Paano pa kaya tayo? Hindi rin kaya tayo pwedeng tawaging bagay. Mga kapatid. Ang anak nga ng ating Ama ay tinawag na bagay. Diba? O sa mga tao na hindi naniniwala na ang tao ay hindi daw bagay, pwede nyo bang pabulaanan ito mga kapatid? Pwede nyo bang sabihin na sinungaling ang banal na kasulatan ng ating Panginoon na nasa tiyan pa lang pag siya ipinanganak ay bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos? Diba? Bagay. Yan. Yan ay ilan sa mga katotohanan na ang tao ay bagay, mga kapatid. Siya nawa. Andito pa, yung iba pang mga patuto. Kung hindi pa tayo nakukontinto dito, mga kapatid, sa sinasabing ito, ay ano tayo? Kung hindi tayo bagay, ang ating ang Panginoong si Isa ay bagay. Paano tayo ngayon makakasunod sa utos ng ating Panginoon na siya ay ipinanganak na isang bagay? At tatawaging anak ng Diyos. Paano tayo makakasunod? Ay siya pala ay tinawag ng ating ng anghel na bagay. Paano tayo makakasunod sa kanya kung tayo hindi rin bagay? Ha? Paano tayo mababagay sa kanya kung tayo hindi bagay? Diba? Hindi tayo bagay kung tayo hindi bagay. Hindi tayo bagay sa kanya dahil siya ay bagay, mga kapatid. Ito pa yung mga patutuo kung ano yung mga bagay, mga kapatid. Exodo 23:10 hanggang 13. Punta tayo sa sinasabi ninyong lumang tipan. Hindi ito lumang tipan, mga kapatid, dahil yung 10 utos sa Exodo 20 at ito ay nakarating din sa Hebreo.
Hebreo 10, 10, ano ba yun? 10:28. Andun din yung 10 utos mga kapatid. Nasa tinatawag niyong bagong tipan. Itong lumang tipan na tinatawag niyo, ito Exodo 23, 10 hanggang 13. So, patungkol sa mga bagay ito mga kapatid, kung ano yung mga bagay talaga. 23, 10, 13. Basahin na natin. Yung Exodo 23, 10, 13, mga kapatid. Anim na taong hahasikan mo. Tama ba? Siya nawa. Ang iyong lupa at aanihin mo ang bunga niyon. Datapwat sa 7 taon, iyong iiwan at babayaan upang kumain ang dukha sa iyong bayan at ang kanilang iwan ay kakanin ng hayop sa bukid. Gayon din ang iyong gagawin sa iyong ubasan. Ubasan? Ubasa. At sa iyong ulibuhan. 6 na araw na iyong gagawin ang iyong gawain at sa 7 araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga at ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang taga-ibang lupa ay makapagpahinga. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Kita niyo mga kapatid, ito yung isang mahalaga dito sa 13. Yeah? At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan. Yung palang mga salita ay bagay din mga kapatid. O, tingnan nyo. Ang tao pala ay bagay. Dahil ang ating Panginoong si isa ay bagay. Ngayon, ang lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan. Kita nyo, yung mga salita ay bagay din mga kapatid. Kailangang ingatan. Iba kasi ang turo ng tao. Yung mga bagay daw ay yung mga katulad nitong bullpen, ini bagay. Bagay daw ang tawag dito. Iba kasi ang turo ng Ama kaysa sa turo ng tao. Hiwalay ang turo ng tao sa turo ng ating Ama. Tandaan mabuti, kahit salita, bagay din mga kapatid. Andun pa sa Exodo pa rin. Exodo 25, 19, 22. 25, 19 hanggang 22. Kerubin. Ito hindi ko pa ito itong kerubin na ito hindi ko pa ito ginagawa mga kapatid. Kailangan daw ito gawin sa bahay dalanginan dahil wala pang opisyal na bahay dalanginan gawin mga kapatid. Kuwan pa lang mga trial. At itong kerubin na ito na tinatawag hindi ko pa alam kung ano yung itsura.
Hindi pa sinasabi yan sa akin ng ating Ama. Yan, basahin natin. Exodo 25:19 hanggang 22. Kita nyo, patungkol sa bagay naman ito mga kapatid ha. At gagawin mo ang isang kerubin sa isang dulo. At ang isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kerubin sa dalawang dulo niyaon. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas. Na nilililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nakaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin, at iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo. At diya'y makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patutuo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Kita nyo, bagay na naman ito mga kapatid. Tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Kaya yung salita, yung utos, bagay din kapatid. Ito paglilinaw lang mga kapatid. Dahil ito'y aral mula sa ating Ama. Kailangan ay, kung tayo'y anak, tanggapin natin ito dahil tayo ay anak ng ating Ama. At itong aral na ito ay mula sa ating Ama. Tanggapin natin ito mga kapatid. Sanawa. Ang salita, turo, pati tao, bagay mga kapatid. Yan, ituloy natin. Kolosas 1:10 hanggang 17. Ayan. Kolosas. Humakbang na tayo ng malaki. Dito tayo sa tinatawag nilang bagong tipan. Kolosas. Kolosas 1:10 14, 16 hanggang 17. Ayun. Mahaba-haba mga kapatid. Pakadami. Yan, basahin na natin. Kolosas 1:10, 14, 16 hanggang 17. Ayan. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago. Pasensya na mga kapatid. Magsilago, ayan, sa kaalaman ng Ama, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na mangagpaging dapat sa atin upang mamatay itong kwan natin. Ilan? Saan tayo?
upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Ama na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid. Tanggalin na natin yung paniniwala natin na ang tao ay hindi bagay. Lahat mga kapatid, bagay. Kita nyo, andito nga sa 16 eh. Ulitin natin yung 16. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Kita nyo, lahat ng nakikita mga kapatid, bagay. At ganun din yung hindi nakikita, bagay din. Ano ang inyong pananaw dito mga kapatid? Sino ba ang tama? Ang banal na kasulatan ba o yung mga nagtuturo sa tao na ang tao ay hindi bagay? Sino yung nagturo ng ganon mga kapatid? Inyo ang alamin. Kung sino yung pinagmulan ng turo na yan, na ang tao ay hindi bagay. Samantalang malinaw na binasa natin ay dito sa banal na kasulatan na ang lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ay linikha ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari. Ayan. Nakikita at hindi nakikita, inuulit ko mga kapatid, iyan ay bagay. Siya nawa. Diba? Ito sa ikaalam ninyo mga kapatid dahil may ilan na nanonood at nakikinig. Nakikita at hindi nakikita. Maging mga luklukan, o mga pagsako, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Siya nawa. Kaya mga kapatid, nakalulungkot lang kasing isipin dahil ang aral na nasa tao ay taliwas sa aral na mula sa Ama. Sabi ng ating Ama, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa ng larawan na kawangis ng anumang bagay na nasa lupa o nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang sasambahin. Magiging silo sa iyo para ikaw ay magkasala sa paningin ng ating mata. Diba? Yun naman ang ginagawa ng mga tao. Nagagawa ay nililibot-libot pa nga. Hindi lang ako nagsasabi nito mga kapatid. Maraming relihiyon na nagbabanggit nito na bawal yung sumamba sa rebulto. Bawal gawin talaga. Sapagkat yan ang tinuturo ng banal na kasulatan. Maraming nagsasabi ng ganyan. At mayroon talagang relihiyon na nakayakap sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan mga kapatid, paniniwalang kasinungalingan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan mga kapatid. Siya nawa. Yan ay isang kaululan. Dahil yan yung nakasulat sa banal na kasulatan.
sila ay mga ulol dahil sa mga Diyos-Diyosan. Na mababasa ata natin sa Jeremias. Naka-Jeremias yun mga kapatid. Ito'y binabanggit ko sa inyo mga kapatid para kahit pa paano ay sana mayroong maniwala at aking maagaw sa bunganga ng kamatayan mga kapatid. Dahil ang pangako dito sa itinayong ito ng ating Ama, buhay, kapayapaan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ito ang pangako na ating benepisyo na makakamit dito mga kapatid. Sinasabi ko sa lahat, wala kang matatagpo ang kasinungalingan dito. Dahil bawal na bawal ang sinungaling dito mga kapatid. Pag ikaw ay mapasapi dito at ikaw ay isang sinungaling, mahihirapan ka lang. Tatanggalin ka ng Ama dito. Pag ikaw ay masuwayin, madaya, nang dadaya ka, nang lalamang. Walang kabuluhan dito yung mga taong madadaya, mga sinungaling. Dahil yung nagtuturo na ang tao ay hindi bagay, yan ay sinungaling, kapatid. Isipin yung mabuti, sino ang tapat at totoo? Ang tao o ang lumikha sa tao? Ang lumikha sa tao. Ang lumikha sa tao ang may salita ng mga salitang narinig ninyo sa akin na aking binabasa na nandito sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ito ay mula sa ating Ama, mga kapatid. Alisin na ninyo yan mga kapatid, yung paniniwala ninyo na ang tao ay hindi bagay. Napakarami nagsasabi. Kahit na si Vice Ganda, ang paniniwala talaga yan. Dahil yun yung narinig niya kay Kuya Kim eh. Hindi ito kasalanan ni Kuya Kim. Ang may kasalanan dito, yung nagturo kay Kuya Kim. Dahil si Kuya Kim may natuto lang naman eh. Kagaya ko rin na natuto. Kaya lang, yung natutunan ko ay mula sa Ama. Ang pinagkaiba namin ni Kuya Kim ay ang natutuhan niya ay mula sa tao. Kaya magkaiba. Hindi ko siya sinisiraan, kagaya nabanggit ko kanina, hindi ko siya ibinababa. Ito ay pinapaliwanag ko na kung ano yung tama at kung ano yung dapat. Kung ano yung nararapat at makapagpapatibay, mga kapatid. Dahil lahat ng bagay ay matuwid, pero hindi lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng bagay ay matuwid, subalit hindi na lahat ng bagay ay makapagpapatibay, mga kapatid. Kaya piliin natin yung nararapat at makapagpapatibay. At walang ibang makapagpapatibay kundi yung mga patutuo at mga tunay na salita ng ating Ama. Siya ninyong maririnig dito sa palatuntunang ito, mga kapatid. At ito nga, kailangan ay ating sundin lang. Sundin lang natin ang lahat ng mga palatuntunang ito. Dahil ang lahat ng hindi sumusunod sa palatuntunang ito at ang mga aral na nandito sa banal na kasulatan ay isinumpa, mga kapatid. Gusto nyo malaman kung kayo sakop ng sumpa o hindi. Gusto nyo malaman, basahin natin. Basahin natin kung ang bawat isa sa atin, suriin natin ang ating sarili kung tayo ay sakop ng sumpa ng ating Ama o hindi. Buklatin natin doon sa Deuteronomio 27
15 hanggang 26, mga kapatid. Tingnan natin mabuti Suriin natin ang ating sarili kung tayo ay sakop ng sumpa. Deuteronomio, banggit ko kanina, 27, 15 hanggang 26. Yan. O, makinig kayong mabuti mga kapatid na palaging sumusubaybay at tumututok dito sa palatuntunan ito. Marami kang malalaman dito no, mga dapat talagang malaman. Ito yung kinakailangan ng tao. Yung mga kasinungalingan, tingnan natin. Deuteronomio 27, 15 hanggang 26. Ngayon ko lang ito na isang pan pala ito, kabuuan ng title. Sa inyo, ngayon lang ata natin mababasa ito, matagal na. Matagal na nabasa. Yung pamagat. Sumpang sasalitain sa bundok ng Ebal. Ito nyo mga kapatid, yung sumpa. At tingnan natin ating sarili kung tayo ay tinamaan itong sumpa na ito. Basahin na natin. Deuteronomio 27, 15 hanggang 26. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na gawa ng mga kamay ng manggagawa at inilagay sa dakong lihim, at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, Siya nawa. Dahil tayo ay bayan, kaya tayo dapat sasagot. Tayo ay bayan ng ating Ama. Ulitin natin kung magsisiyanawa yung bayan ng Ama. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa at inilagay sa dakong lihim, at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, Siya nawa. Kita nyo mga kapatid, sumpain. Sino yung sinumpa? Sino yung mga isinumpa na mga kapatid? Yung taong gumagawa ng larawang inanyuan. Yun yung mga sinasama. Yung gumagawa ng mga rebulto. Sinumpa na pala yun mga kapatid. Kaya kapatid na nakikinig, kung ikaw ay gumagawa ng rebulto, umalis ka na dyan. Huwag mo nang gawin yan. May panahon pa. Ito yung oras at panahon para magbalik loob sa ating Panginoong si Isao Ama. Dahil siya nga ay mahabagin, maawain, mapagpatawad. Iwasan mo na yan kung ikaw ay gumagawa ng rebulto. Dahil ang sumpa nasa iyo. Sa 16, sumpain niya ang sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina, at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumirang puri. Alam niyo, sisiraan mo ng puri ang iyong ama at ang iyong ina. Ano ba yung alam nyo na paninirang puri? Yung isa mga kapatid na paninirang puri, ipinanganak ninyo ako na naghihirap. Yun. Hindi nyo na ako binigyan ng kaginhawahan. Sana hindi nyo na ako pinanganak. Pinanganak lang pala ko para maghirap ng ganito, para utos-utusan lamang ninyo. Diba, sinisira yung puri ng kanyang ina. Samantalang mga kapatid, magpasalamat ka palagi sa iyong magulang, sa iyong nanay, tatay, dahil naipanganak ka nang dahil sa kanila, ikaw ay nailabas sa lupa. Nakita mo yung liwanag, ika nila. At lalong-lalo na sa ama. Dahil maraming magulang na naghahangad ng anak. At
yung iba hindi magkaroon, mga kapatid. Yung kahirapan ay huwag mong isisisi sa iyong magulang. Dahil hindi nila kasalanan yun. At hindi mo rin kasalanan. Yung pagiging mahirap lang, pag tumanda ka na maging mahirap, naging napakahirap mo pa rin, yun ang kasalanan mo. Dahil marami nga pagkakataon, mga kapatid, para guminhawa ka kahit papaano sa iyong buhay. Yan. At ang isang bitsa ng pagginhawa sa buhay, mga kapatid, ay ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, dahil lahat nga ng mga bagay ay sa Kanya, nagmumula sa Kanya. Kaya pag sumunod ka sa Kanyang utos, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Kung ibigay mo rin sa Ama, yung pagsunod sa Kanyang utos. Siya Siya nawa. nawa. Ayan, sana tayo. 17. Oh. Sumpain yaong bumago ng muhon ng kanyang kapwa at ang buong bayan ay magsasabi. Siya nawa. Oh. Mayroon kasi yung mga tao na may maraming lupain. Inililipat yung muhon ng kanyang katabing lupa. Iniaatras na ganun para lumuwang yung sa kanya. Halimbawa, dito linagay yung muhon, dito linagay ng gobyerno ng muhon. Pag wala na yung naglagay o yung may-ari ng muhon ng lupa, tapos yung lupa niya ay nandito, iaabante niya, ililipat niya ng ilang dipa para yung sa kanya lumuwang. Yun. Yun ay isang kasalanan at ang sumpa ay nandun din sa taong gano'n. Yung naglilipat ng muhon. Ha? Maraming gano'n, mga kapatid. Huwag nating tuladin yung gano'n dahil may sumpa yung gano'n. 18. Siya Siya nawa. nawa. Sumpain nga yaong magligaw ng bulag sa daan at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. ililigaw mo yung bulag. Alam niyo mga kapatid, ito ay hindi hindi sulit na bulag ito mga kapatid. Ang isang tao na hindi nakakaalam kung ano ang dapat gawin, yan ay walang pinagkaiba sa bulag mga kapatid. Ikaw na marunong at alam mo ang lahat ng dapat gawin, ituro mo sa kanya. Dahil yung tao na hindi alam ang kanyang mga gagawin katulad ng pagsunod sa utos ng Ama, hindi nila alam kung ano yung kautusan. Ikaw naman ay ibinigay sa iyo ng Ama yung kautusan, ibahagi mo sa kanila, ituro mo sa kanila dahil hindi nila ito alam. Wala silang pinagkaiba sa bulag. Ibahagi mo sa iyong kapwa kung ano yung nararapat at kung ano ang dapat gawin, salitain at kainin mga kapatid. Yun yung pagmumulat ng mata ng mga bulag mga kapatid. Yun ang tunay na bulag. Dahil ang tunay na nakakakita mga kapatid ay yung nalalaman kung ano ang ipinag-uutos ng ating Ama. Yun yung malinaw ang mata. At malinaw din yung pandinig. Huwag mong ililigaw. Marami yung nagtuturo. Katulad ni Kibuloy, mga kapatid. Sabi niya siya daw appointed son. Dapat nakasulat ka kung ikaw nga appointed son. Saan sa banal na kasulatan na masasabi na Kibuloy ang appointed son? Wala namang Kibuloy sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kung sinugo ka, nandun sa Biblia yung pangalan mo. Siya nawa. Mga kapatid. Kagaya nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Ako ang sanga ng Panginoon. Ako ang anak ng tao. Ako ang propeta na kagaya ni Moises, mga kapatid. Siya nawa. Yan, yung biblical na pangalan ko. Katulad ng ating Panginoong si Isa, yan ay sinugo. Pangalan niya Panginoon, pangalan niya ay Jesus. May mga iba pang pangalan niya ay Yahweh, may pangalan pa siyang Jehovah. Diba? Ganun ang mga sinusugo ng Ama, mga kapatid, hindi isa ang pangalan. Ay si Kibuloy, piking sinugo. Ay Kibuloy lang, pangalan niya. At hindi pa biblical. Ay, hindi nakasulat.
at walang kasaysayan na nangyari sa buhay niya na nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Ito nagsasalita sa inyo, mga kapatid, nakasulat yung nangyari sa kanya bago niya sinunod ang utos ng Ama. Siya nawa. At kung inyong gustong malaman doon sa mga nauna na mensahe na pinadala ko sa inyo, malalaman nyo doon kung ano yung nangyari sa inyong maliit na lingkod bago nagsalita ng ganito sa inyong harapan, mga kapatid. Iginapos po ito, mga kapatid, ng mga taong mapanghimagsik, mga rebelde. Ginapos po ito, mga kapatid, bago nagsimula. Dahil yun yung hudyat, sabi ng ating Ama sa akin, para gawin ko na yung matagal na niyang sinasabi sa akin na dapat kong gawin. Dahil sa panahon yun, mga kapatid, malalaki na yung mga anak ko nun, mga kapatid. Dahil nung una akong tawagin, maliliit pa yung mga anak ko. Hindi ko magawa. Dahil yun nga, ako'y nasa isa sa pinakamababang antas ng pamumuhay. Andun ako, mga kapatid, kasama ako doon. Sa mga dukha. Kaya nahirapan ako nun. At habang lumilihis ako sa utos ng ating Ama, ay kung ano nangyayari sa akin. Ayan. Pahigpit ng pahigpit ang parusang ibinibigay sa akin ng ating Ama nung ako ay patuloy na sumusuway sa Kanya. Ayan. Kaya sabi ng ating Ama, ngayon na, gawin mo na dahil ito na yung eksakto na hudyat na dapat mong gawin. Lalaki ng anak mo. So, pinagapos niya ako sa mga rebelde, sa malinaw, mga kapatid, mga NPA dito sa Pilipinas. Dahil maraming nakakarinig ito, nakakarating ito ng ibang bansa. Ay doon may mga rebelde din. Nandito ako sa Pilipinas, mga kapatid. Dito ginapos ang inyong maliit na lingkod. 2017, mga kapatid. Ginapos. Hindi ako nagkakamali. 2017 ba yun? Siya nawa. Ayun. Ay yung, yan, no, mahaba tayo, mga kapatid. Sinasabi ko na inuulit. Si Kibuloy, yan. Yan ay sinugo ng Diablo, hindi sinugo ng Ama. Dahil napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Siya nawa. Siya nawa. Kung siya'y sinugo ng ating Ama, paano siya makakapasok sa kaharian ng langit? Ay siya napakayaman, mga kapatid. Yan ang isa ninyong pag-isipang mabuti. Napakayaman niya. May sariling eroplano. Saan ka nakakitang tao na magre-regalo ng eroplano sa presidente? Napakayaman. Paano siya makakapasok ngayon sa kaharian ng langit? Ay yung camel, mabuti pa nga yung camel, may pag-asang pumasok sa butas ng karayom. Kaysa sa mayaman, walang pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Yan ay isang malinaw na patunay na sinugo ng Diablo, mga kapatid, si Kibuloy. Dahil yan ay natikman ko yung ano nila, yung kanilang patakaran. Parang ako dumaan lang at hindi ako nag-steady. Sinabi ng aking Ama na huwag ka dyan. Hindi yan. Ang daan ay nasa iyo. Binigay ko sa iyo. Huwag mong hanapin sa iba dahil nasa iyo na. Kaya umalis ako doon, mga kapatid. Ayan. Andito tayo sa topic na kung sino yung mga isinumpa. Sakop ng mga sumpa. Saan na tayo? 19. Sa 19 na. Sumpain ang magliko. Sumpain yaong magliko ng matuwid na taga-ibang bayan, ng ulila at ng babaeng balo. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. yung ililigaw mo, yung ililihis mo sa tamang paniniwala ang balo, babaeng balo. O kaya ay taga-ibang bayan, mga kapatid, ililihis mo ng relihiyon at paniniwala, sumpa, ang sumpa nasa iyo. Dahil ang tunay na paniniwala, ang tunay na relihiyon, ay ginaganap ang 10 utos, mga kapatid. Siya nawa. Yun yung tunay na relihiyon. Ngayon, kung ikaw ay hindi mo itinuturo ang
ang 10 utos, yan ay isang kasinungalingan. Dahil sumpain ang tao na hindi. Ito, mababasa natin dito mamaya. Ayan. Sino yung nagliligaw? Ay, dito mga kapatid, sa lugar namin, maraming balo. Babaeng balo. At inililigaw nga ng mga relihiyon na gumagawa ng mga ribulto, mga kapatid. Yung iba nga, kumari ko pa eh. Kan. Sabi sa Ilocano, sumanaltik na klatan, makikitak na Pagijay kumari kay agsamsamba iti inaramid ti tao kakabsat nagrigatay. Dapat isambahin tayo jay nangaramid iti tao. Hangkit di nga di inaramid ti tao ti sambahin tayo. Panunutin tayo man nga nalaig. Inaramid ti tao. Aramidim nga di. Inaramid ti tao. May mayat pa basit no tao ti sambaem hindi di inaramid naman ti sambaem. Ay namin piman nakapanunutan ti kasta mamati kayo ti kasdyan. Ay na. Yun yung mga nagliliko, inililihis. Mahalaga din sa ating ama yung mga babaeng balo, yung tunay na naghahanap ng lingap ng ama. At kung ikaw ay tunay naghahanap ng lingap ng ama, ay kung ano yung marinig mong utos niya, tutuparin mo kagad yan. Ganon yung mga naghahanap ng lingap ng Panginoon. 20. Sumpain, ano ba? Sumpain yaong sumiping sa asawa ng kanyang ama. O, tingnan nyo, may mga ganito ba? Sapagkat kaniyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Sumiping. Sumpain yaong sumiping sa asawa ng kanyang ama. May ganito siguro mga kapatid. At yung sumpa nasa kanila na. Ito pa. Sumpain yaong sumiping sa alinmang hayop. May sumpa na pala doon sa mga taong sumisiping sa hayop. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Yun. Sumpain yaong sumiping sa kaniyang kapatid na babae, sa anak ng kanyang ama o sa anak na babae ng kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Kita nyo. May mga sumpa pala yung mga gano'n, mga kapatid. Kaya maganda ito nakikinig ka ng katotohanan. Yung tunay na katotohanan. Dahil may katotohanan na kasinungalingan ang laman. Katotohanang sinungaling. Ngayon, ito yung katotohanang totoo. Siya nawa. Dahil ang kasinungalingan, mga kapatid, iyan ay isa ring katotohanan. Kaya nga lang sinungaling. Nakikita mong totoo dahil sinungaling nga eh. Totoong nakikita mo na sinungaling. Kaya katotohanan din na nakikita mo na kasinungalingan. Nabanggit natin yan noon pa eh. Yung katotohanan na kasinungalingan. Siya nawa. At ang katotohanan na totoo. Saan tayo? 23. Sumpain yaong sumiping sa kanyang biyanan. May ganito ba kapatid? At ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Kita nyo mga kapatid, may ganun pa pala. Ewan ko lang, sa dami ng tao sa sanglibutan, sa buong mundo, universe, siguro may ganito. Dahil hindi ito, sa babanggitin itong sumpang ito, kung walang gumagawa ng ganun. Para maiwasan, alisin na yung ganito, pagsisihan na yung mga nagawang ganito, magbalik loob tayo. Sumunod tayo. Alamin natin kung ano yung kalulugod ng Ama, sundin natin ang kanyang buong kautusan. Yun yung pasimula ng pagsisisi natin mga kapatid. Dahil kung ito ay nagawa mo, itong mga kinaroroonan ng sumpa, na
ito iyong nagawa dahil sa hindi mo pa alam na may sumpa pala yun, mga kapatid. Ngayon, at nalaman mo na, eh, iwasan mo na habang may pagkakataon ka pa, kapatid. At sa mga hindi nakakalam at ito'y nalaman at hindi yung pansyon nagagawa, huwag niyong gawin dahil may sumpa. Naintindihan niyo, mga kapatid. Siya nawa. Saan tayo? 24. Sumpain yaong sumakit ng lihim sa kanyang kapwa at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Alam mo yung mga sumakit ng lihim. Yung maglalakad ka, may taong naglalakad pag madilim yung gabi, tapos inaabagan mo, alam mo yung tao na yun, eh para masaktan mo siya, eh yung babatuhin, ay madilim. Hindi ka makikita, kaya may lihim, sinaktan mo siya ng lihim. Kaya lihim, dahil hindi ka niya kilala, hindi niya alam kung sino ka na nang bato sa kanya. Yun yung isang halimbawa ng lihim. Hindi kaya binigyan ng kasalanan kahit wala namang kasalanan, gagawin sa iyo ng mga mayayaman. Ikaw ay mag-uupa sila ng tao na aakbay sa iyo, tapos yung aakbay sa iyo pala ay lalagyan ka ng shabu sa bulsa. Tapos tatawag naman ng pulis yung nag-utos sa iyo at papahuli ka, may shabu ka sa bulsa, kahit hindi mo ginawa na ikaw ay maglagay ng shabu sa bulsa mo, ipapahuli ka dahil may inupahan nga na maglagay sa bulsa mo para ikaw lang ay mapakulong. Yun yung sumasakit, nananakit ng lihim. Sumakit ng lihim sa kanyang kapwa. Di makukulong, di ba ganon, mga kapatid? Yung mga sikretong kasalanan na hindi naman ginawa, lihim nga Pag sinabing lihim, sikreto yun, mga kapatid. Hindi niya akalain, hindi niya ginawa, pero sinakulong. Diba? Hindi naman niya sinadya na magkaroon siya, kung bakit nagkaroon, hindi niya lalaman na plinano siya ng tao. Ngayon, yung nagplanong yun, yung sumpa nasa kanya. Ayan, tatanggapin niya yan, mga kapatid. Nakayakap niya sa harapan niya at sa likod niya yan. Ito pa, 25. Sumpain yaong tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Huwag kang tatanggap ng suhol para papatay ka lang ng taong walang kasalanan. Kayong may pera o kaya may mga alam sa batas. May sumpa ang Ama sa mga ganyang gawain, mga kapatid. Ito pa yung isa, mga kapatid. Bilang panghuli. Pakinggan natin doon sa 26. Sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Kita nyo, mga kapatid. Lahat ng hindi naniniwala sa sinasabi ko na unang-una sa lahat at higit sa lahat ay mula sa ating Ama na ating binabasa na ang lahat ng mga kautosang ito na inyong naririnig ay hindi sa akin at sa ating Ama. Kaya dito sa ating nabasa bilang panghuli, sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa. Ayun, mga kapatid. Sana sa maikling mensahe na ito ay meron kayong napulot at nalaman. Dahil napakahalaga ang sumunod sa kautusan upang tayo ay huwag sumpain ng ating Ama. Siya Siya nawa. nawa. Yan, at hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakinig ng mga salita ng ating Ama at tinanggap at pinagsisikapang ito ay gawin. Unang-una kay Rodies Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, kay Dimaris Kakatyan, at lalo na kay Florida, Pastor Helenman at ang kanyang pamilya.
at sa inyong lahat mga kapatid. Ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At yan mga kapatid, kailangan ay pakinggan nyo muna yung patutuo mga kapatid. Sapagkat gaya ng nasusulat, inuulit ko mga kapatid, andun sa Hebreo 10:28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Siya nawa. Yan mga kapatid, hanggang sa muli nating pagdadaupang puso sa ganitong ring oras at araw. Silent. Bye-bye. Taas natin ang ating kanto. Sabay-sabay tayong magpapatuto. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa. Siya nawa.